Pinaghahanap ng otoridad at ng kanyang pamilya ang sanggol na kinidnap sa isang ospital sa Coronadal. 2 araw ang nakalilipas nang mag-post sa Facebook ang ama ng sanggol. Nagpapasalamat ito sa may kapal dahil ligtas na naisilang ng kanyang misis ang sanggol. Ngunit ngayong araw, biglang naiulat na nawawala ang sanggol. Sa panayam ng mga media kay Ryan Malinog, nagpanggap umano na empleyado ng ospital ang sospek at tutulong ito sa screening ng sanggol. Dala ko ang bata dira kay nagambalman sa ipapadugo. May newborn screening. Din mo gindala ang bata? Dira ko do. Dira. Oo, sige. Oo. Ayon kay Ryan, agad niyang ibinigay ang sanggol sa nagpakilalang nurse at sumama rin ito sa pagpunta sa ibabaang bahagi ng ospital. Ang man gitna nga tao nga malipay man ta kay na nurse nga nagtrabaho sa aton. Kaya dala ko dira ang bata, duwa kami itong nurse na nagdala sa bata. Ngunit pagdating sa hagdan ay pinabalik siya nito sa kwarto para kunin raw ang mga dokumento ng bata. Pag-abot naman dira sa may hagdan, ngambal na sa ako na balik ka dito sa room ko atong papelis ni mo dito itong papel. Muto pagbalik na akong dira, way na nadula na. Oo. Anong suksok niya gang? Kung daw nurse gud nga kulay green. Atong ginasuksok na. Oo. Okay. Nakatandong siya, nakamas ng itom. Nakamas ng itom. So, sang nakuha niya ang bata mo, wala ka nagbalik sa babaw. Wala na. Diri na gisugid ko na sa mga security. Oo. Ano oras to gina? Mga 10:11. 10:11. Ayon pa kay Ryan, isang araw bago ang insidente, pabalik-balik na raw sa lugar ang sospek. Hiningi pangaraw nito ang Facebook account ng kanyang misis. So, pero kahapon daw may information niya kahapon, sige daw sa surveillance sa inyo pabalik-balik. Sige daw, paano? Anong natabok kahapon? Hindi, nagawas man tong asawa ko. Nagawas sa asawa mo? Tapos ara sa dira sa kuha kung nurse na nagkuha sa bata. Oo. Istoryahan na sila. Tapos sige kuha na tong bata kay nagilak. Kuha na. Tapos sige nagambal sa asawa ko nga na biyang Facebook account mo para kung may kailangan ka, i-chat lang ko. Ano to? Pagkakaroon nga na itabo, nagkato naman siya dira ang alas 7 ko, sobra alas 7:40. Oh, gina alas 7 pa nagkato siya. Sige gyapon siya observe sa inyo. Muna nga nagambal siya nga prepare kamo kay alas 10 tayo sa new world screening. Okay. Muna na itabo. Nai-report na sa mga pulis ang pangyayari at nagpapatuloy na ang investigasyon sa ngayon. Samantala sa panayam ng isa pang local media sa Coronadal, nakita raw ng ilang residente ang isang babae sa kawayanan at may bitbit itong sanggol. Nagtaka ang mga magsasaka kung bakit doon ito dumaan gayong magubat ang lugar. Hindi mga kabombo, ngayon makakasama natin si Ma'am Rio Emanuel, isa sa mga residente dito sa Purok Everlasting, Barangay Abansenya, at isa sa mga naka-encounter rin doon sa babae na may daladalang baby na alleged siya na kinuha niya mula sa South Cotabato Provincial Hospital. Ma'am Rio, magandang gabi po. Magandang gabi din. Opo. So, pwede niyo po bang kwento sa amin, ano po yung encounter nyo kanina with the suspect? Kasi yun, nag-start yun kasi nadaanan ng mga kapitbahay namin na galing ng sakahan, may yung babae galing sa kawayanan, siot ba? Tapos, eksakto naman kay magpapamerienda kami sa ila, so ako naman, nagsunod dun sa ila para magbanding-banding ba. And then, inutusan ako ng kapatid ko na puntahan yun. So, pagpunta ko doon, mangkot ko siya. Sabi ko, taga-diin ka, nga ari ka diri. Kasi, may baby ka. Ibig sabihin po, ma'am, misteryosong lumabas lang siya doon sa kakawayan or out of nowhere, bigla siyang naparito lang dito sa area nyo? Bago lang namin siya nakita diri. Tapos, yun nga,
ginmangkot namon na siya, diin ka nga, ari ka diri. Sabi niya, magpapacheck up ako ng baby ko. Ginbalikan lang ng asawa ko yung biyana niya para mag-updan. Nangaari ka din, layo-layo nga dito. Ay, handong daw dito. Hindi mainit. Sabi, tagadiin ka. Tapos yun nga, sabi niya, dira lang sa Lower San Isidro. So, ginmangkot ko yung neighborhood na kasama ko. Sabi ko, Ben, saan ang Lower dito, San Isidro? Sabi niya ni doon na dira sa may baka dira lang kay Choy Orhi. Sabi niya, nagsagot siya nga, ay, dira banda bala nyo ng Armentia, Paylago. Amo itong pagkakabanggit niya. So, hindi na ako nagduda na may masama ba. Kasi iniisip ko baka itatapon niya yung bata. Bakit nandoon siya sa area na yon? Kasi kilala niya doon ang mga Armentia. Opo. Tapos yun, naman siya, ilang taon na yung baby mo? Sabi niya, premature. Tapos sabi ko, bakit premature nandito? Iniisip ko, kapag premature, nasa pa yun, siya nasa hospital. Sabi niya, 2 months na yan. So, papacheck up, sabi ko, tinignan ko, okay man yung baby. So, sabi, hambal niya kasi magpa-check up. Siya man nagsabi nga, ang doktora niya, kasi Doc Bendeta, tapos nanganak siya sa Socomedics. Okay. Ayun. Tapos naglakad Pero kami. ano yung napansin mo doon sa baby, ma'am? Parang bagong panganak pa lang? Oo. Bagong panganak. So, ang kamay, talagang baby. So, basa pa yung ulo niya. Tapos yung babae, can you describe her? Yung naka-face mask po siya? Naka-face mask siya. Ayaw niyang tanggalin. Talagang pinapatanggal namin yung face mask niya. Ayaw niya. So, nakasuot siya ng blouse na color blue and stripe yun and white. And then naka-pants. Yun yung paalis na siya? Oo. Kasi papunta na kami dito. Kasi medyo malayo ang mismong sa may dito. Pero matino naman siyang kausap kanina? O matino siya. Ang isip ko lang siya may postpartum. Parang may postpartum kasi kabado siya or parang nanginginig, gano'n? Oo, parang gano'n lang ang isip ko. Kasi naisip ko na baka ang gusto niya lang is makatakas ba? Yung isip ko, ano ba to? Yun. Okay. So, ibig sabihin, nagbihis pa siya doon sa bahay ng caretaker? Yes. Caretaker po ng ano po yun, ma'am? Sabungan, yung pampasabong ng manok. Kasi siya mismo ang unang nakakita. Ako around 11 past na ako napuntahan ko yun siya. Opo, hindi rin po siya nagsabi kung ano yung pangalan niya, ma'am? Uy, wala. Hindi ko siya naitanong. Ano po, ma'am, yung hindi niya po pinakita yung mukha niya. Ano po yung buhok niya, ma'am? Mahaba po ba? Mahaba. Tapos maganda siya. Hindi siya magmukhang hindi. Nakatali ang buhok niya. Naka-ponytail siya. Opo. Pero ma'am, you have mentioned earlier na itong babae, yung nakita niyo siya, yung first niyo na encounter with her, nakasuot po siya ng uniforme na pang nurse? Hindi ko siya nakita na nakasuot siya ng nurse. Pero kasi yung caretaker mismo ang naka-encounter doon. Siya ang nakakita. Ibig sabihin, yung na-encounter niyo po siya kanina, nakapagpalit na pala siya ng damit? Nakapagpalit na siya ng damit. Kasi ang nakakita dun sa kanya is around 8:30 to 9. And then, nakita ko na lang siya around 11. Tapos ito po kanina, yung eco bag, tapos may mga lamang bag and sling bag and yung pajama ng baby. Dala-dala niya rin to kanina? Oo, dala-dala niya na. Saka lang na nakita yan yung sinabi sa akin ni dyan, ng kasama ko. Na may natira pa doon na tinapon niya. Marami po ba siyang dala kanina, ma'am, earlier? May bag siyang parang ganito din, yung tila. Opo. And then may plastic. Lagayan ng mga biberon niya. So may dala-dala rin siyang gamit ng baby. Oo. Pero wala siyang mga sling bag or wala. Yun lang bit-bit niyang kanina. By this time, Ma'am Tapos Rio, ang kanyang Opo. Ma'am Rio, ako nakikinig po yung babae right now. Siyempre, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Panawagan nyo po sa kanya. Yung na-encounter nyo po earlier.
Sinabi ko na sa'yo kanina, be. Kasi iniisip ko, be, baby mo yun, be. Sinabi ko sa'yo, wag na wag mong ihalid yung, ang word ginamit ko pa is halid yung baby. So yun pala, hindi mo anak yun, be. Ibalik mo, be, please. Ako, sinabi ko sa'yo kanina, I'm a single mom. Pero kinaya ko, be. Love ko yung anak ko. Please lang, be, pabalik, pakibalik. Kasi, baby yun, be. Angel yun.